Come and keep listening. Mga kaibigan at kakulay ko, di na ba tayo matututo? Masakit man na sabihin ko ito sa'yo, dala pa rin natin ugaling Pilipino. May magaganda, may masasaya, marami din namang dispalinghado. Pagkaharap ka, ang ganda-ganda mo. Pagtalikod mo, mukha ka ng kabayo. Kapag nakaangat naman ng kapiraso, mga alimango humihila sa paa mo. Pasensya na kayo sa mensaheng ito, bato-bato sa langit tamaan, huwag magalit. Kaya't sunod na lang sa takbo ng buhay dito sa mundo. Bahala na kung saan ito'y patungo. Panalangin ko lamang kahit konti mabago, at huwag sanang pulutin sa kangkungan at baka mangamoy kabayo. Bilib pa rin naman ako sa mga kakilala ko, kahit na papalo sila'y makatao. Kaya ganun pa man, tanggapin ko na lang, at sana ako rin ay magbago. Huwag ka nang magreklamo, pagkat pare-pareho lang naman tayo. Umasa ka na lang sa konting pagbabago, baka marami sa atin ay umasenso. Bato-bato sa langit tamaan, huwag magalit. 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 Nice. Thanks for listening. I hope you have a wonderful day. Alam mo, ang isipan natin ay pambihira. Lahat kaya nitong gawin. Kahit positibo man o negatibo, kaya ka nitong papaniwalain. Kahit kaya nitong isipin ng lahat, hindi pa rin ito perpekto. Minsan makakalimutan ito ang mahalagang detalye. Minsan nga hindi ito nakakapansin ng mahalagang bagay sa ating paligid. Kahit gaano pa ganda ng nasa paligid natin, parang hindi tayo natutuwa. Ito ang dahilan kung bakit pagkakamali na lang sa ating paligid ang ating nakikita. Dahil sa negatibo ng iniisip natin. Napapansin mo naman siguro paminsan-minsan na parang ganito ka, di ba? Minsan tayo lang ang dahilan ng stress natin. Ang daming nag-improve sa mundo, pero sa pagkukulang lang tayo nakatuon. May 24 oras tayo araw-araw, pero iniisip natin na wala na tayong oras sa mahal natin, sa ating pamilya, sa mga kaibigan, o sa ibang tao. Sometimes, the brain drain is the problem. At hindi talaga yan maiiwasan. Pero dapat bigyan mo rin ng pansin ang ganitong pangyayari upang makita mo kung ano ang mali sa isipan mo para naman maayos mo ang problema mo. Kapag kasi pinaglalaroan na tayo ng ating isipan, lahat na lang ng nakikita natin ay parang may mali. Sa halip na makakatulong ang mga bagay sa atin, mapapahamak pa tayo dahil sa isipan natin. Alam mo ba kung bakit mapanlin lang ang ating isipan? Number 1, dahil gusto nitong madaliin ang lahat. Ganito naman tayo mag-isip, di ba? Gusto natin may shortcut sa tagumpay. Ang isa sa pinakamalaking pagkukulang ng utak natin, tamad lang naman. Kapag naharap tayo sa may hirap na problema, natitinag ang isip natin. Gusto agad-agad may solusyon. Sa sobrang pag-iisip ng solusyon, mas lalong hindi makakahanap ng solusyon. Mas lalong lumala ang problema. Dahil ayaw ng isipan natin na matatagalan pa. Tapos gusto ng isipan natin
Kung ano ang ginamit nating solusyon noon, dapat ganun din ngayon. Pero hindi eh. Iba't iba kasi ang maharap nating kaso sa buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, madaling hanapin ang solusyon. Lalo na kapag pera ang pag-uusapan. Minsan gumagana naman ang pagmamadali. Pero kadalasan, mapapahamak tayo sa pagmamadali. Halimbawa, natatakot kang sumakay ng eroplano dahil naiisip mo ang mga trahedya. Pero sa totoo lang, kahit naman nakakotse ka, ay pwede kang maaksidente. Pero dahil napapaniwala ka ng isipan mo tungkol sa negatibong pangyayari, doon ka na rin nakasentro. Number 2, gusto ng isipan natin na manisi. Kapag may nangyaring masama, natural na naghanap tayo ng maituturo para lang makatakas tayo. Ito ang ginawa ng utak natin. Sometimes we twist reality around to protect our own self-esteem. Sa madaling salita, tayo ang may kasalanan, pero ayaw nating managot. Halimbawa, gumamit ka ng sabong pampaputi, tapos wala ka nakikitang resulta. Iniisip mo na peke ang sabon. Hindi naman peke. Hindi lang talaga para sa'yo. O nagre-reklamo ka kagad sa unang beses palang ginamit. Bakit ang hilig nating manisi? Pambihira kasi ang takbo ng utak natin. Paninisi ang una nating reaksyon para madepensahan ang ating self-esteem at para maiwasan natin ang pagkabigo. According to this way of thinking, bad things happen to you because of things outside of your control. Ang iyong tagumpay ay resulta ng iyong pag-uugali, skills, at effort. Number 3, bulag ang isipan sa katotohanan. Maraming nangyaring positibo sa mundo, pero hirap ang isip natin na makita yon. Mas madaling makapasok ang negatibong pag-iisip. Ano ang resulta? Hindi natin nakikita ang pagbabagong nagaganap sa ating buhay at sa ating mundo. Bulag tayo sa pagbabago. Number 4, madaling makalimot. Akala natin matalas ang ating memorya, pero inakala lang natin yon. Para kasi itong video camera. Kapag may hawak tayong camera, namimili lang tayo kung ano ang ika-capture. May posibilidad din na makakalimutan natin ang napakalaking impormasyon mula sa mga walang kabuluhang detalye na naabot natin araw-araw hanggang sa mahalagang impormasyon na kailangan natin. Ang utak natin ay may kakayahang makakapansin sa mga bagay. Maalala natin kung ano ang pinag-uusapan natin. Maalala rin natin ang mga komplikadong bagay. Maalala rin natin kung paano natin nilutas ang matinding problema. Pero hindi ito perpekto. Hindi natin maiwasan kung ano ang papasok sa isipan natin. Pero dapat bukas ang ating kamalayan upang malaman natin kung ano na ang nangyayari sa loob. Keep calm and keep listening. Bakit pag nandyan ka na, di ako makapagsalita? Di masabi-sabi ang tunay na sinisigaw na ikaw na nga. Natutulala kapag nakikita kitang dumaraan sa aking harapan. Anong ligaya ko kapag nakita ang ngiti mong kay sarap masdan.